Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. At heto na po ang una na si Lodi Sub-Air Tenoga, Lodi Maria Sumulong, Lodi Yep Sky Anor, Lodi M. Scripts, Lodi Erica Muda, Lodi Kel Sabiala, Lodi Andrew Yao Yao, Lodi Carl Camarot, Lodi Angelo Gallardo, Lodi Gerald Navidad. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-8 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita sa di kalayuan ang matarik na bundok, nakatindig na parang pader ng bato na bumabalot sa paligid. Sa gilid ng lugar, may nagdadaang kalisa, marahang gumugulong ang mga gulong nito habang dumaraan sa makitid na daan. Mula sa loob ng kalisa sinabi ni Guangtou na young master. Ano po ang sinabi niyo ngayon lang? Sumagot siya hawak ang binabasa na sabi ko papunta na tayo sa Yang Syndicate. Nagulat si Guangtou na napasabi na bakit. Muling tumugon sa kanya ang ating bida na para ayusin ang problemang ito. May nababahalang mukha si Guangtou na nakatingin lang sa ating bida. At pagkatapos tinanong niya na pero bakit niyo po ako isinasama? Nakapikit na tumugon ang ating bida sa kanya na may 2 sagot. Isa na magugustuhan mo at isa na hindi mo magugustuhan. Alin ang gusto mong unang pakinggan? Napapikit na sumagot sa kanya si Guangtou na pakibigay muna po sa akin ang masamang sagot. Habang nakapikit ang ating bida na pangisi ito na sinabi sa kanya na sinasabi mo ba na ang pag-alam sa nangyari sa pagkakataong ito ay dahil sa iyo? Napalaki naman ng mata si Guangtou na napasabi na lang na ha? At pagkatapos ay bahagyang napatungo ng ulo. At sinabi sa kanya nito habang lumipat ng pahina sa binabasa ng ating bida na kung ganoon, ano naman po ang magandang sagot? Nakangiti ang ating bida na sinabi sa kanya na ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ko ay ikaw. Natulala naman si Ganagto sa kanyang narinig. Lumabas ang hangin sa ilong na bahagyang niyuko ang ulo na sumagot ng nakapikit na ngayon. Napapaisip ako kung gaano kakawawa at kaliit ang mundo ng mga taong nakapaligid sa iyo, young master. Makikita mula sa itaas ang karawahe na sinasakyan nila na sinabi pa ni Guangtou na mayroon ba kayong plano? Sumagot ang ating bida na iisipin ko habang nagbibiyahe tayo. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na paano ba dapat masaktan ang isang tao para maging ganito kapositibo. Sumagot ang ating bida sa kanya na maaari ka ring maging katulad ko. Pagdating natin doon, mapupuno iyon ng mga taong susubukang bugbugin ka. Kung matatamaan ka sa ulo, hindi ka rin ba magiging positibo? Napanganga na lang si Guangtou na may gulat sa mukha na nakatingin sa kanya. Nakangiting sinabi pa sa isip ng ating bida na ang mga biro at kalokohan na hindi ko nasabi noon ay lumalabas na lang ng napakanatural. Dagdag pa niya sa isip bilang ang alliance leader na dahil ba ito sa naging mas bata ang katawan ko? O, ito ba ang paraan ko ng pagsuway sa aking nakaraang buhay? Kung saan nakakulong ako sa nakakasakal na pormalidad. At lumipat ang eksena sa syndicate leader na sinasabi na kaawa-awang bata. Hindi ako makapaniwalang nabugbog ka ng hayop na yon. Sumagot ito na puno ng benda ang katawan at nakangiwi ang mukha na ama, pakiusap patayin mo si Bilidan para sa akin. At ang mga magulang ng anak ng puta na yon, hindi, burahin mo na lang ang buong pamilya ng B-swordsman. Sumagot ang ama nito sa kanya na yan ang plano ko. Naalala nito ang ama ng ating bida na sinabi pa sa isip na nang ahas siyang hamakin ako. Ang hayop na yon, na ang pamilya ay hindi man lang kabilang sa 10 pinakamataas sa Shandong. Naglalabasan ang ugat nito sa mukha na sinabi pa na pinatawag ko na ang Bloodhound. May gulat naman sa mukha si Yang Jigang nang marinig yon. Seryosong nakangisi ang syndicate leader na sinabi pa na kailangan nilang pagbayaran ang panggugulo sa akin. At muling lumipat ang eksena sa ating bida na pinagmamasdan siya ni Guangtou ng tahimik habang nagbabasa. At pagkatapos ay mahinang sinabi ni Guangtou na hindi ba ito ang eksklusibong martial art ng patriarch. Sumagot ang ating bida sa kanya na tama yan. Pero bakit ka bumubulong ng biglaan? Napanganga naman si Guangtou na napasabi na dahil isa itong mahalagang martial art. Paano kung marinig ng kutsero sa labas? Napangisi lang ang ating bida na sumagot na hindi mo ba naiisip na ang ginagawa mo ay mas nagpapahalata? Agad namang napatakip ng bibig si Guangtou na napasabi na ha. At muling sinabi niya sa ating bida na haha, ang White Moon Sword Technique ay wala namang espesyal. Sumagot ang ating bida na mukhang kailangan kong sabihin sa aking ama ang sinabi mo lang.
Biglang namuti ang mata ni Guangtou sa biro ng ating bida. At napababa ng ulo na sinabi niya na bakit mo ginagawa ito? Patriarch, ang pinakamahusay na sword technique sa mundo ay ang White Moon Sword Technique. Nakapikit na sumagot ang ating bida na kung pabalik-balik ka ng ganyan. Iisipin niya na talagang kainahinala ito. Malakas na sinabi ni Guangtou na ano ngayon. Napapikit ang ating bida na may ngiti sa kanyang mukha. At habang binabasa ang aklat sinabi niya sa isip na sa totoo lang, hindi naman ito ganoon kasama. Kung susuriin ko ito, bahagya lang itong mas mataas sa average. Hindi ko naman kailangang matutunan ito, pero kung gusto kong itago ang aking tunay na kakayahan sa martial arts, wala nang ibang paraan. Napatingin ang ating bida nang sabihin pa ni Guangtou sa kanya na ang makita kang nagbabasa ay talagang hindi pamilyar. Dagdag pa niya na may pawis sa pisngi na ang tanging pagbabasa na ginawa mo sa buhay mo ay ang menu sa mga bar at ang listahan ng mga courtesan. Bigla namang sinabi ng ating bida sa kanya na gusto mo bang matuto ng martial arts? Sumagot sa kanya si Guangtou na ano po. Pumikit na sinabi pa niya na hindi. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na mabagal ang sagot mo. May walang buhay na mga mata si Guangtou na sinabi habang nakatingin sa ibaba na hindi. Paano ang isang tulad ko ay makakapag-aral ng martial arts? Sinagot siya ng ating bida na ano naman tungkol dyan. Kahit ang mga gagong tulad ni Yang Jigang ay nag-aaral ng martial arts. Sumagot sa kanya si Guangtou na dahil yun sa ipinanganak siya sa mabuting pamilya. Siguradong sumailalim siya sa mabuting master simula pagkabata. Tinikolop ng ating bida ang aklat na sinabi niya na ang mahalaga sa pagiging isang tao ng Jianghu ay hindi pamilya o master. Napangiti naman si Guangtou na may malungkot na ekspresyon ng mukha na sinabi na kung ganoon. Ano ang mahalaga? Natahimik ang ating bida ng panandalian habang nakatungo ang ulo. Bigla namang napabuka ng kamay si Guangtou at napaturo ang isang daliri sa itaas na sinabi niya na likas na talento ba ito? Pangangatawan. O gaya ng determinasyon. Siguro, sipag ba ito? Nakapikit na sinabi naman ng ating bida sa kanya na mayroong mas mahalaga pa kaysa sa mga yon. Napababa ng ulo si Guangtou na nakapikit na sinabi na ano nga ba talaga yon. Napalaki ng mata si Guangtou nang marinig niya sa ating bida na relasyon. Tahimik na napatingin sa kanya si Guangtou at pagkatapos ay nagtatakang napasabi siya na relasyon. Masayang tumugon sa kanya ang ating bida na oo. Relasyon sa Jianghu. Napalaki ng mata si Guangtou na nagulat sa kanyang narinig na may pagtataka. At napaangat ng ulo na nakapikit na sinabi pa nito sa kanya na ano ba talaga yon? Sabihin mo na lang na ayaw mong pag-usapan. Napangiti naman ang ating bida. At naiisip niya ito na sinabi pa sa kanyang sarili na maaaring isipin ng taong ito na nagbibiro lang ako. Pero seryoso ako. Tingin ko ang relasyon ang pinakamahalagang bagay para sa isang tao na gustong maging bahagi ng Jianghu. Napatingin naman siya sa gilid. Na napatingin din sa bintana ng karwahe si Guangtou. Makikita ang bahay tuluyan na sumapit na ang gabi na nakarating na sila dito. At sinabi ng ating bida sa lalaking ito na pakiusap, bigyan mo kami ng isang kwarto. Sinabi naman ni Guangtou na kung ganoon, matutulog na lang ako sa karwahe. Napasulyap ng tingin ng ating bida sa kanya at sinabi na anong kalokohan ang pinagsasabi mo. Hindi ako kumuha ng isang kwarto para lang patulugin ka sa labas sa ganitong kalamag na panahon. Tumingin sa kanya si Guangtou na napasabi na ano po. Naglakad ang ating bida habang nakapikit na sinabi niya na ang ibig kong sabihin ay pwede tayong matulog sa iisang kwarto. Nagtatakang nakatingin naman sa kanya si Guangtou. At muling sinabi sa kanya ng ating bida na may dalawang kama ang kwarto, di ba? Bakit ko sasayangin ang pera ko para kumuha ng dalawa? Nakapikit na tumugon sa kanya si Guangtou na hindi yun ang ibig kong sabihin, paano ako matutulog sa iisang kwarto kasama kayo, batang Panginoon? Kalapastanganan yun, dagdag pa niya na matutulog na lang ako sa karwahe. Nagulat siya at napatingin sa gilid habang sinabi sa kanya ng ating bida na tama na. Uminom muna tayo bago umakyat. Sumagot ito na gusto niyo po akong makainuman? Habang tinatanggal ang kanyang selukat nakangising sinabi niya na bukod sa iyo. May iba pa ba rito? Sinabi pa niya na pakiusap, bigyan mo kami ng simpleng pulutan at ilang inumin. Tumugon ang babae sa likod ni Guangtou na masusunod po, sir. Natahimik lang na may gulat sa mukha si Guangtou. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na anong ginagawa mo. Maupo ka,
Dahan-daang lumapit si Guangtou na nag-aalangan na sumagot na opo. Tinanong siya ng ating bida na anong problema. May hindi makapaniwalang mukha si Guangtou na sinabi na sa totoo lang. Dahil ngayon lang ito mangyayari. Dagdag pa niya habang hinain na sa kanila ang pagkain at alak na ang maupo sa iisang lamesa at makipag-inuman sa inyo. Ang ibig kong sabihin, dagdag pa niya na hindi na kailangang sabihin pa, ang matulog sa iisang kwarto ay. Hindi na niya ito na ituloy. Nakapikit ang ating bida at sinabi sa isip na eryoso, talagang tanga si Bilidan. At pagkatapos inaya niya itong uminom na sinabi na ngayon, uminom ka kasama ako. Nagulat si Guangtou na napasabi na pakiusap, ibigay niyo sa akin. Hayaan niyo po akong pagsilbihan muna kayo ng inumin. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kalimutan mo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Natataranta si Guangtou na napasabi na young master. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang labas na mas matanda ka rin sa akin. Kaya tanggapin mo na muna ito. Dagdag pa niya habang sinalinan niya ang tasa na bilis. At inangat niya ang tasa na sinabi pa. Hindi pwede ito. Magiging masamang gawi ito. Tatanggapin ko ito sa pagkakataong ito lang. Hinding-hindi ko ito malilimutan habang buhay. Muli siyang napasabi ng may gulat na dapat ako ang magsasalin para sa inyo. Tumugon ang ating bida na huwag mo nang alalahanin yon. May gulat sa mukha ito na sinabi niya na naintindihan ko na ngayon. Napatingin naman sa kanya ang ating bida habang iinom ng alak. Seryosong sinabi sa kanya ni Guangtou na isinama niyo po ako para patayin. Diba? Tahimik lang na tiningnan siya ng ating bida. Sinabi pa sa kanya ni Guangtou na kaya po ba kayo nagpapakabait sa akin? Tama ba ko? Napapahid ng labi ang ating bida habang sinabi pa sa kanya ni Guangtou na mukhang tama ako. Napapikit na lang ang ating bida habang huminga ng malalim. Sinabi pa sa kanya ni Guangtou habang makikita ang labas ng bahay tuluyan na sabi nila, lagi mong pinapakain ang baka ng masarap na pagkain sa araw bago mo ito patayin. Wala namang masabi ang ating bida sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata. Ika-9 na kabanata, sa pagpapatuloy. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na siya nga pala, young master. Hindi ko na itanong sa inyo dahil sobrang gulo ng mga pangyayari noon. Tumugon ang ating bida sa kanya na tungkol saan. Sinabi sa kanya ni Guangtou na tungkol sa inyong martial arts. Paano nyo natalo ang hayop na yun ng ganoon kadali? Uminom ng alak ang ating bida habang sinasabi niya na nag-e-ensayo ako nitong mga nakaraang araw, di ba? Sinabi naman sa kanya ni Guangtou na 10 araw pa lang kayong nag-e-ensayo. Nakapikit na tumugon ang ating bida habang napangiti na sapat na ang 10 araw para tapusin ang basurang iyon. Nagpabaling-baling ng tingin si Guangtou na napasabi na sa kahit anong tingin ko, kayo nga ang aking batang Panginoon. Paano kayo nagbago ng ganito? Nakangising sumagot ang ating bida na siguro ay late bloomer lang ako. Napainom ng alak si Guangtou. Ibinaba niya ang tasa at sinabi na hindi naman ako humihingi ng marami. Napatingin ang ating bida sa kanya. Sinabi pa ni Guangtou na pero hindi na kayo magbabagong muli. Diba? Pumikit siya at sinabi na hindi na. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na pakiusap, pangakuan niyo ako. Pangakuan niyo ako na hindi kayo biglang babalik sa dati niyong gawi. Inangat ng ating bida ang alak na nakangiting tumugon siya na anong halaga ng mga pangakong binibitawan lang ng bibig. Na sinabi sa kanya ni Guangtou na mahalaga ito sa akin. Kailangan kong marinig ito. Napatingin naman ng seryoso sa kanya ang ating bida. At napatingin din sa kanya si Guangtou. Muling ngumiti siya at nakapikit na sinabi na sige. Pinapangakuan kita. At pagkatapos ng sinabi ng ating bida malalim na huminga si Guangtou. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na at itinago ko ang aking kakayahan sa martial arts. Mas malakas ako kaysa sa inakala mo. Napatingin sa kanya si Guangtou ng seryoso na sinabi na itinago niyo ang inyong martial arts. Bakit? Uminom siya at tumugon na kung gusto mong mabuhay ng matagal sa Jianghu. Kailangan mong itago ang kahit 30% ng iyong kakayahan. Muling tinanong siya ni Guangtou na kung ganoon, nagpanggap ba kayong tambay ng sinasadya? Tumugon siya at sinabi na hindi naman eksaktong ganoon. Nung mabugbog ako ni Lady Song, na-realize ko na hindi na ako dapat mabuhay ng ganoon. Kahit parang hindi ka panipaniwala, natauhan ako matapos ang insidenteng iyon.
Dagdag pa niya sa isip, hawak ang bote ng alak na wala siyang choice kundi maniwala. Ano pa bang magagawa niya dahil doon naman talaga ako nagbago? Inaabot sa kanya ang bote ng alak na sinabi pa na uminom ka pa. Tumugon sa kanya si Guangtou na kung ipagpapatuloy niyo ang pagpapakabait sa akin ng ganito, baka matuto ako ng mga masamang gawi. Sinabi sa kanya ng ating bida na wala akong pakialam kung matutunan mo ang ilan sa mga yon. Napatingin naman si Guangtou na may gulat sa kanyang mukha. At pagkatapos ay tahimik na inabot ang kanyang tasa ng alak. Na napangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay tinagaya niya ito. Habang iinom ang ating bida sinabi pa niya sa isip na kung iisipin. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakaramdam ako ng ganitong kalasingan. Na makikita siyang uminom ng alak habang nagpunas naman ng labi si Guangtou. Makikita ang ilog na tahimik na dumadaloy mula sa Dongping patungo sa nayon, ang malinaw nitong tubig ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Naglalakad sila na sinabi ni Guangtou na ano ang balak niyo ngayong gawin? Sumagot siya na kailangan nating malaman kung ano ang pinaplano niya, di ba? Tinanong ni Guangtou habang nasa likod siya na paano. Sumagot siya ng nakapikit na dahil hindi ito alam ng labas ng mundo. Kailangan nating malaman mula sa isang tao sa loob. Nababahalang napatingin naman sa kanya si Guangtou ng tahimik. Napalingon siya nang sabihin ni Guangtou na pwede niyo bang ipaubaya ito sa akin? Seryosong tahimik na nakatingin siya sa ating bida. Sumagot siya na maaari itong maging mapanganib. Napahawak siya sa baba na sinabi pa niya na kung mahuli ka, maaari ka nilang pahirapan. Maaaring sunugin ka gamit ang mainit na bakal, o putulin ang iyong mga daliri gamit ang lag-ari. Nakapikit na sinabi sa kanya ni Guangtou na may pawis sa pisngi na ayos lang. Bago pa ako ay torture, sasabihin ko sa kanila kung nasaan kayo. At kung paanong kayo ang nag-utos sa akin na gawin ito. Napatingin sa kanya ang gating bida na sinabi na siguraduhin mong gagawin mo yan. Dahil yan ang matalinong katapatan. Sumagot sa kanya si Guangtou na nagbibiro lang ako. Pero matalinong katapatan, kamo. Tumugon sa kanya ang ating bida na alam ko. Sinabi pa niya sa isip na ang pinakamataas na uri ng katapatan ay paglilingkod hanggang kamatayan, pero ang gusto ko mula kay Guangtou ay hindi ganoong uri ng katapatan. Napasabi naman si Guangtou na hindi ba't pagtataksil yun? Napatingin ang ating bida sa kanya na at sinabi na kahit papaano, sa ngayon, itinuturing pa rin itong matalinong katapatan. Napatikom ng dalawang kamao si Guangtou na sinabi niya napaka-komplikado. Ano man ang mangyari, hindi ko pagsisihan ang desisyon ko. Pakiusap, ipaubaya niyo na ito sa akin. Sinabi sa kanaya ng ating bida na sige. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Masayang sinabi sa kanya ni Guangtou na babalik ako, batang Panginoon. Naglakad na papaalis si Guangtou ng dahan-dahan, hindi man lang lumingon, habang tahimik siyang pinagmamasdan ng ating bida. Bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad, dahilan upang mapakunot ang noo ng ating bida sa pagtataka. At bigla siyang humarap pabalik at naglakad muli si Guangtou patungo sa ating bida. At nang makalapit, sinabi niya na kahit na hinahayaan niyo akong umalis ng ganito, tahimik niyo akong susundan at babantayan, di ba? Dagdag pa niya na poprotektahan niyo ako mula sa lugar na walang nakakakita, di ba? Haha, napangiti siya at sinabi na kung mas magiging kampante ka, malaya kang isipin kung ano man ang gusto mo. Dahil balak kong ipaubaya sa iyo. Ang trabahong ito, napahinga ng malalim si Guangtou habang nakapikit. At muli na namang bumaling at naglakad papalayo. Muling tumingin sa kanya at sinabi na pagbalik ko, kailangan niyo akong ibili ng inumin, batang Panginoon. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad habang pinagmamasdan ng ating bida ng tahimik. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin kay Guangtou na naniniwala ako. Ang relasyon ko kay Guangtou, hindi masisira ng ganitong bagay. Dagdag pa niya habang makikita si Guangtou na nakatalikod na sa pamamagitan nito. Mananatiling buhay ang ugnayan niya sa Jianghu. Naglakad sila sa magkabilang direksyon na sinabi pa niya sa isip na kaya naman, siguraduhin mong magtatagumpay ka. At ilang sandali pa makikita ang mga taong ito. Mula sa loob ng inn makikita siya, habang sinasabi sa isip na 4 na araw na ang nakalipas. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa sa isip na sa oras na ito, maaaring nahuli na siya at tina-torture, o baka bangkay na siyang nakabaon sa lupa. Na napapikit siya habang napahinga. Nagulat siya nang may pumasok sa pintuan.
Isang tao ang pumasok na nakasalukot. Nakaharap ito sa ating bida na sinasabi na malawak ang mundo, kaya tadhana na nagtagpo tayo ng ganito. Napapikit siya habang nakangiti, at pagkatapos ay sinabi niya habang nakangiti na nag-enjoy ka ba? Inalis ni Guangzhou ang salukat sa ulo na sinabi niya na paano naman. Sobrang takot ko na akala ko mamamatay na ako. Tinanong siya ng ating bida na anong nangyari. Tumugon sa kanya si Guangzhou na ang Yang Syndicate ay palihim na nagtitipo ng mga talentadong palaboy sa pamamagitan ng isang taong tinatawag na Blood Dog. Napasabi ang ating bida na nagtitipon sila ng mga palaboy. Muling sinabi sa kanya ni Guangzhou na oo. Mukhang nakatipo na sila ng 12-dosenang tao. Malinaw na balak nilang salakayin tayo. Habang palihim na nagre-recruit ng mga palaboy, nagpapakalat din sila ng mga tsismis. Sinasabi na binugbog mo raw si Yang Jigang matapos niyang matuklasan na sinusubukan mong gahasain ang isang babae. Napapikit ang ating bida na sinabi na paniniwalaan yon ng lahat. Marami naman talaga akong nagawang basurang bagay noon. Sinabi pa ni Guangzhou sa kanya na kahit ganoon pa man, hindi mahalaga ang pinaniniwalaan nila. Kahit nambubugbog ka ng tao, hindi ka kailanman naging basurang nanggagahasa ng babae. Sinabi naman ng ating bida na ang mga tsismis ay madalas na napapalabis. Pero paano mo nalaman? Nagpanggap ka ba bilang palaboy? Tumugon sa kanya ito na hindi. Isang katulong mula sa Yang Syndicate ang nagsabi sa akin. Seryosong sinabi pa niya na isa sa mga katulong mula sa Yang Syndicate ang kumampi sa akin. May pawis sa pisngi ang ating bida na napatingin sa kanya. Na sinabi pa ni Guangzhou sa kanya habang nakapikit na gaya ng alam niyo. Alam ko kung ano ang nararamdaman ng mga taong katulad niya, di ba? Tumawa naman ang ating bida. Habang sinabi pa sa kanya ni Guangzhou na sinwerte rin ako. May kumakalat na tsismis na malupit na pinatay ni Yang Jigang ang katulong na nagsilbi sa kanya. Dagdag pa niya na kaya naman ayaw ng lahat sa pamilyang Yang. Nakangiting nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa sa isip na bagamat madali niyang nalaman dahil sa katulong na yon, ang swerte ay isa ring kakayahan. Kung hindi siya nakahanap ng tamang paraan, hindi siya magkakaroon ng ganitong swerte. Sinabi pa sa kanya ni Guangzhou na sa pamamagitan niya, nalaman ko ang pangalang Bloodhound at ang pagtitipo ng pamilyang Yang ng mga palaboy. Binili ko ang lahat ng mga palamuting ito para makihalubilo sa mga palaboy para makakalap pa ng impormasyon. Nakapikit pa niyang sinabi na pero sobrang takot ko kaya hindi ko nagawa. Paumanhin po, sumagot ang ating bida na hindi. Mas marami ka nang nagawa kaysa sa inasahan ko. Seryosong sinabi pa ni Guangzhou na at may nakumpirma rin akong bago sa pagkakataong ito. Napalaki ng mata ang ating bida na sinabi na anong bago. Na kumikinang na sinabi niya na nadiskubre ko na epektibo pala ang mukha ko sa mga babae. Napatingin naman ang ating bida na may nakasalubong na kilay na hindi makapaniwala sa sinabi ni Guangzhou ng tahimik. Hinawi pa ang buhok nito na sinabi sa kanya na nga pala, hindi ba tayo babalik ngayon din? Kailangan nating pumunta at ipaalam sa Patriarch. Sumagot ang gating bida sa kanya na hindi tayo babalik. May gulat sa mukha ni Guangzhou na sinabi na hindi. Na may seryosong mga tingin ng ating bida na sinabi niya na kailangan nating tapusin ito. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.